Pinaka-concern ko, Coach Louie, is yung mental health talaga, yung depression, suicidal di ba, tendencies sa mga kabataan nowadays. Sobrang laganap, di ba? Grabe. Talagang sa mga universities, di ba? Akala nila ang bigat ng problema nila, di ba? Hindi pa nila alam yung tunay na problema, parating pa lang. Magandang hapon, Coach Louie. Magandang hapon, Coach RG. Magandang hapon po sa mga nanonood dyan sa Pilipinas. Greetings po. Dito po from Dubai. Okay, another episode, Coach Louie, of Kwentuhang Kalusugan. Okay, ano bang pag-uusapan natin ngayon, Coach RG? Coach Louie, our title for this podcast is What's Wrong with Our Children Nowadays, diba? Wow, medyo catchy, diba? Very interesting, diba? Children nowadays. So, sino ba talaga ang may mali, diba? Yung parents, yung bata. Kumbaga, sinong nauna, itlog, manok. Ganun lang yan. Itong ating topic for today. So, wag na natin patagalin pa, Coach Louie. Simulan na natin to. Okay, mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Coach Louie, so ano nga ba yung tanong natin ulit? Ang tanong natin is... what's wrong with our children nowadays? Sino bang may mali sa tingin mo? Alright. Di ba maganda question? Sino may mali? Kung bakit? Ano bang nangyayari? Hindi, ganito na lang. Una nating tanong, ano bang nangyayari sa mga kabataan natin? Ano ba? Ugatin natin, di ba? Ano bang, what's wrong with our children, by the way? Ano bang nangyayari sa kanila ngayon? This is just an eye-opener for all parents out there. Ginawa namin itong episode na to para mabigyan kayo ng linaw. Ano bang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Ha? Mas lumalakas ba sila, humihina? Oo. Makikita natin ngayon, parang bukod sa humihina sila, ay nagkakaroon pa ng mga lumalabas na yung mga karamdaman, Coach RG. Lalo na mental health, no? Mental health. Marami ng issue ng mayroong mga diabetes. Gayon din yung mga panlalabo ng mga mata. Tsaka ako, pinaka-concern ko, Coach Louie, is yung mental health talaga, yung depression. Suicidal, di ba, tendencies sa mga kabataan nowadays. Sobrang laganap, di ba? Grabe. Talagang sa mga universities, di ba? Akala nila ang bigat ng problema nila, di ba? Hindi pa nila alam yung tunay na problema, parating pa lang. Nasa eskwelahan pa lang sila, dinadamdam na nila yung problema nila, di ba? Wala pa yan. Pero ngayon, napaka-weak, di ba? Mga mental health, mga kabataan natin ngayon, di ba? Napaka-weak. Hindi sila sanay sa stress, di ba? Oo. Hindi, bukod sa stress, kasi napakarami ng stress, di ba? Yung mapagalitan lang ng nanay. Oo nga, yun nga. Diba? Yan yung mga... Ito nga, Coach Louie, yung nabasa kong book about, ito yung The Comfort Crisis by Michael Easter. Yung sinabi nila yung helicopter parenting which started in 1990 or other name niya is yung snowplow parenting. Alam mo, snowplow yung nanghahawi ng mga snow. Nililinis, di ba? Para makadaanan. Para maging clear yung daanan. So, ganun yung nangyayari sa atin ngayon. Yung baga, ayaw natin ma-stress yung mga anak natin. Masyado na natin silang binibaby. Yan, diba? Talagang tatanggalin mo lahat ng mga dyan para lang makadaan sila ng matiwasay, maayos. Wala na masyadong challenges, di ba? Hindi katulad ng mga panahon natin, di ba? Hayaan ka, nanay mo maglaro dyan. Sige, sasapak ka, di ba? Sa mga kapitbahay mo, nasasapak, nasubukan mong masapak, nasubukan mong makipagrambulan, di ba? Baga tumitibay ka expose ka sa stress. Sila, wala na silang stress nowadays, di ba? Hindi mo rin masisi dahil yung ating environment is becoming dangerous, di ba? Yung mga kidnappers, hindi mo alam kung worried ka. Ako, as a parent, I'm guilty. Coach Louie, snowplow parenting, guilty ako dyan. Masyado kong binonjing, binaby yung mga anak ko. Siguro, Coach RJ, hindi lang ikaw. Halos lahat ng mga magulang. Halos lahat. No, since 1990 nga, nauso yan. Siguro dahil masyado nating pinotektahan yung mga bata against yung mga crimes, naglaganap yung mga crimes. Siyempre, mga kidnapping, di ba? Worse, yung mga binibenta yung mga internal organs ng mga bata. Di ba? Nakakatakot isipin, di ba? Nakakatakot isipin. So, talagang mapapa-protect ka talaga sa mga anak mo, di ba? Pero, ang side effect, Coach Louie, is yung bumababa yung stress tolerance nila, sabi. Kasi nga dahil hindi sila na-expose doon sa mga challenges, sa mga stresses in life. Masyado natin silang nilinis yung daan nila. Ngayon, ano nangyayari daw? Pagdating doon sa college life, di ba, mag-isa na lang sila, bibitawan mo na sila ngayon doon. Matanda ka na, kaya mo na yan. Pagdating doon nila nare-realize na
This is Hirap pala. this is the real world. Ito na pala yung totoo. Sabi, ang hirap pala ng buhay. Tapos konting-konting talagang bumibigay, di ba? Bumibigay. Yung nga, reduce yung stress tolerance ng mga bata nowadays, di ba? So, yun ang pinaka-isang side effect ng parenting natin nowadays. So, yan, kanina, tanong natin kung sino may sala, di ba? Yung parent or yung bata. Siguro partly, it's our fault, di ba? And our environment, siguro, dahil, yun nga, isa pa sa mga fault ng mga ngayon, yung technology, di ba? Yun ang isa sa mga sabihin nating malaking impluwensya sa lalo na sa mental health ng mga kabataan. Siguro kung babalikan natin, Coach RD, yung mga magulang. Especially yung mga 1970s na magulang. Ako, 1970s. Ako rin, 1970s din ako. Siguro karamihan ng mga 1970s na magulang. Ganun talaga yung yung very protected tayo. Ayaw nating ewan ko, sa akin, very challenging yung life ko nung lumalaki ako. Ako rin naman, kahit na medyo, ng konti, comfortable, pero subukan natin lahat di ba? Yung ayaw nating iparana sa ating mga anak yung hirap na nadaanan natin. Gusto natin i-provide lahat, di ba? Which is good. Pero ang problema doon, yung hindi nababalance. Sobrahan mo, tama. Hindi balance, tama. Hindi balance. Masyado naging yung nga, kaya nga yung book, napakaganda ng libro. Yung The Comfort Crisis. So, talagang masyado naging comfortable ang buhay ng mga bata, ng mga tao. Naging comfortable. Kumbaga, as we go along, mas nagiging comfortable ang buhay kasi naiimbento yan. Sabi nga nila, since naiimbento ang cellphone, namatay na yung boredom. It's the end of boredom. Hindi katulad ng mga panahon natin, pag bored tayo, gagawa tayo ng kahit, saranggola. Gagawa tayo saranggola, gagawa tayo ng mga house tree house, ganyan. Gagawa tayo mga kubo natin, doon tayo, magtatago-taguan tayo dyan. Diba, napaka-creative natin ng bata tayo kasi dahil sa boredom. Yun kasi ang nagiging problema ngayon lalo na sa mga anak ko nga pag halimbawa, inalisan mo sila ng gadget, sabihin yan, I feel bored, Diba? So, hindi natin dapat i-tolerate yung sinasabi ng ating mga anak na naboboard sila. Dapat silang maboard. Kasi pag naboard sila, doon sila nagiging creative. Doon nag-stimulate yung kanilang mga, di ba, mga thinking ideas. Yan nga yung tinatawag natin DMN, yung Default Mode Network, di ba? Yan yung downtime, di ba? Pag downtime, doon lumalabas yung mga creativity, doon lumalabas yung mga problem solving, diyan natin nasasolve yung mga problema, yung mga ideas natin, diyan lumalabas. Kaya nga sabi, di ba, pag nagsha-shower ka, doon lumalabas yung mga ideas mo. Kasi nga, default mode network yun, DMN time yun. So, yan. Ngayon, yung DMN time is very, very minimal na lang. Yung nga, sa shower na lang dahil because of the invention of yung mga technology natin, di ba? Napakadali na. So, bottom line, yung comfort talagang pataas na. Kaya nga, yung mga kabataan natin, medyo nagiging dependent na dito sa technology, sa comfort, very comfortable life. Di ba, naalala mo nung bata tayo, Coach Louie, di ba? Inahayaan tayo ng parents natin lumabas dyan, makipaglaro dyan, sa putik, pawis-pawis tayo, under the sun, di ba, makikipagtakbuhan tayo, pabalik ka, puro ka sugat. Mga galos ka. Alala ko yung nanay ko nun. Puro kami sugat, babalik kami, sugat-sugat kami. Saan yung sugat mo? Ito po, kukurutin yung sugat. Sobrang strict ng mga panahon na yun dahil yun ang way of talagang takbo rito, takbo ron. Ngayon, wala na. Ang mga bata ngayon, ang nilalaro, Roblox. Diba? Guilty ako dyan, sa mga anak ko. Ako rin. Coach Louie. Kaya nung nagbabasa-basa ako about yung mga ganito effect ng technology sa mga bata, about yung mental health issues nila. Yan, naglalabas ang mga mental disorders ng mga kabataan natin nowadays. Para akong eye-opener sa akin Gusto kong baguhin as early as now. Anyway, yung aking pangatlo is 10 years old pa lang. Siguro pwede pa, di ba? Pwede pa, mga kababayan, yung mga anak natin nowadays, siguro medyo baguhin natin ng konti. Anyway, Coach Louie, tanong kita, aside from that, ano pa ba yung mga detrimental effect ng ating, ngayon,
yung ano natin, parenting natin nowadays, ano pa ba yung mga ibang masamang epekto? Aside from mental health, ganyan. Physical health. Physical health, di ba? Yun yung number one din, di ba? Napakahina. Yung anak ko nga, nagtakbuhan kami, nasugat na ng konti. Ganun na eh. Hey, Daddy, ayoko na, uwi na tayo. Sabi nga, nasugat ako, I cannot walk. Nagiging ano sila, fragile. Sobrang fragile, di ba? Tama, physically. Kaya nga ako, as early as sabi ko, medyo, tanda ka pa ng konti, yari ka sa akin, detrain kita. Ipasok ko agad sa fitness to, itong mga anak ko na to. Sabi ko, mga ilang taon pa, yari ka sa akin. Kasi, they're becoming weak, di ba? Totoo yun. I'm so worried ako. Talagang, kung ano mangyayari sa kanila pag sila-sila na lang, ganyan, di ba? Ayoko namang, ano sila, di ba? Mabully sila dito, or ano sila dyan, di ba? Dapat malakas sila, tsaka yung tough, pagdating sa stress also. Kapag nakaharap sila ng isang matinding problema sa buhay nila. Dapat, like commonly, yung kapag binata ka, broken-hearted ka, mga ganyan. Isa pa yan, di ba? That's mental toughness. Yung mga dapat tinatawanan mo lang yan. Eh tayo, nung mga panahon natin, di ba? Wala yan. Next. Hanap ka na naman ng iba. Next. Ganun lang, di ba? Yung mga bata ngayon, medyo weak na sila pagdating sa ganyang stress. Dahil nga, kinulang na sila ng mga challenges. Yung stress tolerance talaga ng mga kabataan ngayon. Hindi naman natin sinasabi lahat, pero marami. Kaya mahina na sila sa stress. Physical, emotional, di ba? Mental. Saka, yung madami rin yung personality, di ba? Medyo nababago rin yung mga personality nila. Tapos prone din sila sa addiction, for sure. Dahil nga, yung dopamine, di ba? Pinag-usapan natin yung pleasure, di ba? Yung pain and pleasure. Sila, wala na silang pain, puro pleasure na. Napakadali ng pleasure dito. Pleasure yan. Tapos pagkain, pleasure, mga junk food, di ba? Napakadali, easy access, hindi katulad natin noon. Walang naman ng rep. Wala kaming rep noon. Maghahanap ka ng, aakyat ka ng puno, bro. Kumakain kami aratilis eh. Maakit ka ng puno, kain kami aratilis. Ganyan. Okay, mga makopa, mamimitas kami. Kamyas nga, namin eh. Kahit maasim eh, di ba? Asin ng katapat nun. Ngayon, hindi eh. Ngayon, ano bang pinagkakain? Mga cookies, ganyan, chicheria, chips, di ba? At kung babalikan natin, sinong may kasalanan dyan? Di ba? Di ba? Siguro, hindi natin masisi sarili natin, Coach Louie, dahil sa modernization. Mas nagiging accessible lahat eh. Kaya dapat talaga, para sa akin, ang solusyon is turuan natin din ang mga anak natin na maging, sabi nga, paghirapan yung something na maganda. Ito nga yung pain, lagyan natin ng konting challenge. Kunwari, gusto nila nito, okay, reward mo yan. Bago mo makuha yan, ganito gawin mo. Utusan mo sila, bigyan mo sila ng proper chores. Ganyan, lalo na sa bahay. Bigyan ng toka-toka sila. Diba? Ako, nung bata pala ako, as early as nung siguro mga 8 years old, punas na ng lamesa, naguhugas na ng pinggan, nakatoka na kami. Sino maghuhugas ngayon? Sino magpupunas ngayon? Sino maglalagay ng tubig sa pitcher ngayon? Ganun kami, may mga may mga chores na, hindi katulad nung ngayon, talagang snowplow parenting talaga tayo. Hinahawi lahat. Kasi meron lalo na ngayon, sa bahay namin, ma-share ko lang, meron kang kasama sa bahay na naghahain ng pagkain, nag-serve ng plato. Di ba? Sabi ko nga, pag umuwi ako ng Pilipinas, dapat maturuan itong mga bata. So, ito lang, ma-share ko lang. Natutuwa ngayon ako sa mga anak ko, kasi nga, last week lang, kasi nung nagbakasyon ako talagang, di ba, ang haba, 4 months silang nakapagbakasyon eh. Kasi nga, galing sila sa ibang school eh, nag-start sila June. 4 months, everyday, lagi na sa computer. Talagang sabi ko sa misis ko, addict na yung mga bata. Tsaka mapapansin mo, wala na sila yung care. Lalo na yung bunso, dati, pag dumarating ako, lagi na kaya po sa akin. Ngayon, wala, pagkakain. Yung konting kwentuhan lang, punta na naman sa computer. Eto nga nangyari last week, nag-aalit yung misis ko. Sabi niya na naging gorilla daw siya, kino-confiscate lahat ng mga laptop nila. So ngayon, magto 2 weeks na. Nung tumawag ako yesterday lang, Coach RD, yung bunso nung kinausap ko, nakita ko sa CCTV, bago siya matulog, talon ng talon dun, sa mag-isa lang siya, talon ng talon dun sa kama. Tapos nung nagsalita ako dun sa camera, sa CCTV, biglang lumapit. Tapos yun, nag-usap na kami. Tapos tinanong ko siya, yung school niya, tapos narinig ko na naman sa kanya, sabi niya, bye daddy, I'm going to sleep now. Sabi niya,
I love you, I miss you, sabi niya gano'n, bigla na naman nag-gano'n, Diba? I'll see you soon, sabi niya gano'n. Actually, kaya rin natin ginawa itong topic na to, Coach Louie, kasi just to raise awareness sa mga parents. Kala Oo. nila okay lang yun. Oo. Alam mo ba nung nagpa-photo yung ID picture yung mga anak ko sa Don Bosco? Kasi merong day na yung for ID, Oo. picture taking ng mga ID. Yung mga bata nakapila sila. Nakapila doon ng mga sa upuan, nakapila, mahaba yung pila. Yung mga parents pinagbibigyan ng cellphone yung mga anak nila para hindi ma-bored. Para hindi mainip, 'di ba? Parang papakamot ako, gusto kong sigawan yung mga parents eh. Sabi ko, alam niyo ba kung anong pinagagawa niyo sa mga anak niyo? Gusto kong ganunin. Gusto kong ganunin. Alam niyo ba kung anong epekto niyan sa mental health ng mga bata? Parang gusto kong ganunin. Kaya nga naisip ko itong topic na to, Coach Louie, is to raise awareness, di ba? Oo, sa ating mga parents dyan. Sa mga parents dyan, akala nila ang solusyon ng para hindi mainip yung mga anak nila, i-tolerate yung gadget, addiction nila. Ay, worst po ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon. Pagdating ng magiging mahina ang mga pag-iisip nila. Di ba? Wala na yung socialization, Coach RD. Yeah. Di ba kasi pag nasa pila sila, tingnan natin yung sitwasyon. Na-board yung mga yan, magi-start ng makipagkwentuhan yan, di ba? Pero kung oo, di ba? Ako taga-saan ka. Nawala na yung ganun eh. Wala na yung relationship natin sa kapwa-tao. Naapektuhan yung personality nila, Coach Louie, dahil nga wala na silang balance between pain and pleasure. Puro pleasure. Mataas yung level of addiction. Di ba? Madali silang ma-addict sa isang bagay. Kasi they want more. Tapos hindi sila nasasatisfy. Mababa yung serotonin level nila. Puro dopamine, di ba? Puro dopamine. So, yun, hindi sila nasasatisfy sa mga bagay na gusto nila. Tapos, pangatlo, may mga naging kliyente pala ako before. Ngayon ko lang naisip-isip na pag nagte-training kami, umiiyak, Coach Louie. Ito na yung mga start ng snowplow parenting, yung mga spoiled brats. Umiiyak pag pag napahirapan mo lang ng konting-konti lang sa gym, umiiyak, sabi ko. Tapos nagmumok-mok. Nagmumok-mok talaga, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, ang hina ng mga, ito. Ayaw mahirapan. Obvious na meron silang mental disorders na talaga yung mga, di ba, for mental health. Yan na yung mga talagang bata na hindi maka-cope up sa mga challenges di ba? Kaya, kung gusto niyo pong lumaki na maayos mga anak ninyo, lalo na yung mga technology na yan, nakakasira po ng ng personalidad nila. Tsaka isa pang masama sa technology, Coach Louie, di ba? Nagkalat ang pornography din dyan. Di ba? Nagkaroon nga ng balita doon sa Roblox eh. Pag pumasok ka doon sa isang stage, may mga, talaga. Mga adult na pumapasok dyan, ha? Hindi lang, may isang, secret stage ng Roblox. So, tunnel, ganyan. Na pagdating doon sa loob, may sex, Kaya, nagkaroon ng balita dyan, ha? Tapos, bantayan niyo yung mga anak niyo dahil may mga iba-ibang, position or kung ano-ano. Doon, natututo sila doon. Tapos, nagchat-chat sila doon. This is ganyan-ganyan, kung ano-ano mga kabastusan na natututunan nila doon. Diba? Yung ating sex education, that's our responsibility, hindi yung sa tsaka sa school nila yan. Sa school, di ba? Hindi yung matututunan nila sa video game na kung ano-anong mali-maling mga, di ba? No wonder, Coach RJ, dito sa UAE, bawal ang binlock nila yung Roblox. Roblox. Ako dyan, addicted yung mga anak ko. Pero alam mo, ang isa pa rin sa mga advantage ngayon, yung mga anak ko, talagang sila, pagdating sa mami nila, wala silang say. Nag-Roblox ka ba today? Tinatanong ko, no, kasi may pasok. Ganyan. Weekend lang kami, sabi ni mami. Sabi ganyan. Pag sinabi nagpapaalam pa sa amin yan. Kapag Daddy, pwede kami mag-tablet ngayon. Sila pag sinabing no talaga. Yun ang dapat na ma-share natin sa ating mga dapat merong parents. Tanggapin natin na nandyan yan, pero kailangan natin i-limit. Lalo na kapag may school. Pag may school. Kaya, saka ipasok nyo sa mga physical activities. Like, yan, pinipilit namin yung mga bata na sumali ka dyan sa mga games. Table tennis, nung Christmas, nung bakasyon, pinag-table tennis namin siya. So, pinag-taekwondo namin. Ganun, physical, di ba? At saka, Coach Aji, kung meron mga kapatid, yung mga magkakapatid sila, kagaya sa mga anak ko, let them play. Let them play? Oo, kailangan. Kasi alam nyo, mapapansin nyo sa mga anak nyo, kapag meron na, kasi siyempre, kagaya yung mga anak ko, meron na silang isang mga laptop. Wala na. Nag-uusap yan through, Baguhin mo yan as early as now. Mas worried pala ako sa mga anak mo kaysa sa anak ko. Ngayon nga sabi ko sa'yo,
wala na silang laptop. Dati ang usapan namin ng misis ko tuwing weekend na. Tuwing weekend lang. Ngayon, sabi ng misis ko, wala na hanggang weekend. Kasi nga, unang-una, yung mga anak namin, mga bata pa. 8, 10, 12 pa lang sila. Masyado na expose. Oo. So, ngayon, na-realize ko nga yung kliyente ko rito. May isang kliyente. Napapansin ko yung anak niya, matagal ko ng kliyente, siguro mga 12 years na o 15 years. Yung anak niya, napapansin ko, yung anak niya, nung elementary pa lang, bawal talagang humawak ng mobile. Hindi pinapahawak ng mobile. Yung niya lang, gadget niya lang, yung naglalaro lang siya ng games. Pero, weekend lang yon. Mag-i-start yan ng, dito kasi Friday and Saturday ang weekend, di ba? Dati. Mag-i-start yan ng Thursday night. Tapos, pagdating ng Friday, pwede. Pero ang ginagawa niya, pagdating ng Friday, at may mga tutor, so halos wala ring time sa computer. Dapat talaga gano'n, i-minimize, di ba? Minimize. Saka ang daming dyan. Ang dami nilang makikita. Masyado silang exposed dyan. Oo. Lalo na sa Pilipinas, Coach RG, wala tayong control. Dito, hindi ka makapagbukas ng rito website. Ng website eh. Tsaka yun nga, ulitin natin sinabi natin before, di ba, yung pornography, nakakabago ng personality ng mga kabataan natin. Kasi nga, diba, yung pleasure, easy access na sa kanila. Ay, may pleasure pala dito, pornography. So, bakit pa ako manliligaw? So, nawawala yung nila, yung kanilang romantic excitement, di ba? Parang gano'n, nawawala yung yung personality nila na to pursue yung opposite sex, di ba? Kasi dahil nga, easy access naman, dito na lang ako. Sabi ko, kaysa naman. So, nagiging babago, yung personality, weak pa rin. Parang, ang ending is weak pa rin. Nagiging geek, nagiging, di ba? Nagiging sila, nerd. Nerd, or ayaw nilang, yung kulang sila sa personality ba? Yung hindi nila kayang dalhin yung sarili nila. Makipagkaibigan sa opposite sex, babae, ganyan. Kaya ako, limit nyo as much as possible. Hindi po maganda yung bibigyan nyo yung cellphone para lang tumahimik. Para hindi ma-board. Di ba? Para hindi ma-board. Yan yung culprit. Maraming mga parents ang may kasalanan, may culprit dyan. No? Halimbawa, ayaw nila yung maistorbo sila. Oo nga, tama. Di ba? So, may mali dyan, parents din talaga. Ang gagawin, bibigyan ng iPad or ng mobile, papahiram yung mobile para magawa niya yung kung ano yung ginagawa niya o hindi siya ma-store. Proven na, Coach Rui, there's a big decrease in their IQ nowadays, mga kabataan, because of this technology, exposure to technology. Tapos, pinaka-worst pa niyan, yung as early as 6 years old, meron na silang social media account. Diba? Hindi lang game, may social media account na. Marunong na sila mag-selfie, marunong na sila diba? Yung fake, diba? Kumaga fake world. Ginagamit natin ang social media for this, for imparting knowledge, pero yung buhay mo na i-display mo dyan, okay lang for your relatives to see your pictures, ganyan, pero sila minsan doon na nagre-revolve ang kanilang mga buhay sa social media. So as early as 6 years old, may FB na, may TikTok na, di ba? Baka yung iba nga, mga 2 years old pa lang, di ba? 2 years old pa lang. Kaya tama, Coach Louie, dapat yung sabihin mo sa misis mo, batas militar muna kayo. Siya talaga ngayon. Sabi ko, natutuwa nga ako, sabi nung pangalawa, I know now who's the happiest person in the world. Anong kausap ko? Sinasabi niya sa akin. Pero di nila masabi na nakaban sila sa mami nila. Yung mami nila, gayon din, yung mami nila, pag yung mami nila nagsalita, talagang takot sila. Ako yan, talagang automatic yan. Magpapaalam pa yan, iyak. Pero hindi sila iyak pag sinabing hindi. Yun naman kagandahan sa kanila. Kaso ang problema sa mga anak ko naman, yung kung hindi sila makapag-tablet, babad naman sa TV. Babad naman sa TV, tapos bawat nakikita ko sa CCTV, hilata, nanonood ng TV. Diba? Kaya dapat patayin din yung TV. Tsaka bigyan sila ng physical activity as much as possible. Kasi naging weak sila Pero napansin ko, Coach RG, kapag wala silang gadget, doon nagiging creative, nag-start na maglaro yung mga yan. Kasi natural sa kanila maglalaro, mag-iisip yan. Makita mo, nagbabaril-barilan na yung mga yan, di ba? Nag-aabulan. Kapag wala na yung gadget sa paligid nila, normal yun sa bata. Personality development yan, Coach Louie, yung makakapag-isip ka ng laro-laro mo, di ba? Yan yung creativity, di ba? Personality development yan. Kaya mas yung mga ganyang bata, mas lumalaki silang, yung madali silang makisalamuha sa mga kapwa-bata nila, ganyan. Hindi yung shy sila, parang, sila, di ba? Dahil masyadong na-isolate ba? Diba? At isa pa, Coach RG,
ito yung dumadaming sakit ngayon. Hindi lang sa Pilipinas o sabihin natin sa buong mundo. Sa mga kabataan ngayon, dumarami na yung may sakit na ADHD na tinatawag. Yung environmental din kasi attention deficit syndrome nila. Diba? Ako nga, yung mga anak ko, di ba, may autism naman yung dalawa. So, ADHD, nako, dami. May kakilala ako kasi na, meron akong kliyente na, psychology, mass, doctorate actually, doctor of psychology. Yun, siya mismo may ADHD siya. Kaya, yun yung pinaka-specialization. Ang dami daw ang diagnose ngayon ng mga ADHD. Oo, yung mga bata na, kasi nakapokus na lang sa paglalaro ng games, yun na lang yung ano nila eh. Kaya pag na-divert yung attention nila, wala na. Hindi na nila wala na yung ano nila, yung attention nila, focus nila. So kasi yung isip nila doon lang lagi sa games na ginagawa nila o sa Pero malaking factor din yan, Coach Louie, yung diet nila. Sa ADHD. Diet, of course. Very big factor. Diyan na po natin i-blame ulit ang ating mga processed food. Processed food. Di ba? Yan po talaga ang pinaka-culprit diyan. Ako, yan talaga nagko-cause ng mga ng ADHD Kasi ADHD is still an energy problem, sabi nila. So it's a problem in your mitochondria. Again, your mitochondria. Mitochondria is the regulation of energy, di ba? It's where regulation of energy happens. So kaya kung whatever mga chemical or mga pagkain na nakakasira ng mitochondria natin, that can affect your brain. Yung ADHD, anong pinaka-main cause niyan? Energy problem yan. So, yung pagkain ng mga processed food, yan. Lalo na kasi ngayon, mga parents, tayo rin yung, partly dapat i-blame eh. You want a convenient life din kasi. Dahil nga sa hirap ng buhay, nagtatrabaho ang nanay, nagtatrabaho ang tatay, walang masyadong nakafocus dyan. Ay, dito tayo sa madali. Ano ba yung madaling pagkain sa kanila? Biscuit na lang, kaysa magluto ka pa, gumawa ka pa ng kung ano-ano, di ba? Process din, mga hotdog. Yan na lang mga tatamis, yung mga brownies, yan na lang ang pagkain mo. Ito, chichirya na lang, baunin mo. Or order na lang order ng food sa kaya fast food na lang. Fast food. Kung ano mantika ang ginamit dyan. KFC na lang lunch mo, sige. McDonald's na lunch mo. Pizza. Diba? So, kumbaga, masyado na tayong naging nasanay sa comfort. So, kaya ang naapektuhan ngayon, yung next generation. Diba? Dahil nag-give in tayo sa comfort eh. Bakit pa magpapakahirap? Itong dali. Diba? Kaya ganun na nangyayari sa atin ngayon. Masyado tayong nagpadala sa comfort. Diba? Dapat medyo paghirapan. Kaya nga ako, Shui, talagang I don't advocate yung pagkain sa mga restaurants. Pag nandito ako, pag sa Pilipinas ako, siyempre, talagang lahat ng pagkain ko rito, ako nagluluto. Pinaghihirapan ko muna yung sarili. Pinaghihirapan ko muna bago ako makain. At least alam ko lahat ng ingredients niya, di ba? So, ganun, there should be balance. Para sa akin, yan pa rin yung pinaka-bottom line message ko dyan. There should be balance between pain and pleasure. Paghirapan nyo bago nyo i-enjoy. Di ba? Tama. Pati sa mga bata, dapat ganyan ang prinsipyo ng mga bata. Paghirapan bago i-enjoy. Yan muna, di ba? At siguro yung isa pa doon, Coach Sargy, i-control o ilimitahan ang paggamit ng mga lalo na yung mga games, yung paglalaro ng games ng mga bata. Nako, sana naman, nagising na yung mga parents natin dyan. Medyo, talagang malaking factor to na nag-contribute sa poor mental health technology natin. Tsaka bigyan nyo sila ng mga time, yung i-recreate nyo ba yung mga lumang panahon na naglalaro tayo sa mga putik, sa mga yung nature time. Yung be close to nature kasi bumababa yung microbiome nila, pumapangit yung nila, gut health nila kasi hindi sila exposed. Diba? Over-sanitize din sila madalas, diba? Over-sanitize sa mga kabataan ngayon. Doon tayo sinanay, ligo rito, ligo doon, tapos hindi nakakapaglaro sa hindi pinapawisan, hindi nakakapaglaro sa putik, sa lupa, sa mga puno, di ba? Wala nang mga very detached na tayo sa sa nature. Wala nang mga bacteria sa katawan ng mga bata. Di ba? Yung mga good bacteria nakukuha din natin yung mga yan sa nature, di ba? So, yun. Para sa akin, yung mga advice na pwede ko ibigay sa mga parents. Bigyan nyo ng physical activity. Yan. Tapos yung reward system, ibalik nyo ulit. Yung pain and pleasure. O dapat, bago mo makamit itong something na maganda, paghirapan mo. Tama. Diba? Tapos, tech-free time. Lots of tech-free time. Lots. I-limit na lang once a week ang tech.
as much as possible. Huwag nating eliminate yung boredom ng mga bata. Dahil yung boredom leads to creativity. Creativity leads to better personality, di ba? Doon sila matututo makipagkaibigan, makipaghalubilo, di ba? Yan. So, physical activity, tech free time, tapos yung pain and pleasure, nature, ilabas nyo sila. Hayaan nyo, i-recreate nyo yung dating kabataan natin na naglalaro, naghahabulan sa mga lupa, sa putik, ganyan. Hayaan masugatan. Hayaan masugatan. Siguro on a safe environment lang, dahil nga sabi nga natin, di ba? Mismong tayo, natatakot din tayong pabayaan sila dahil baka masagasaan dyan, ma-hit and run dyan, di ba, ma-kidnap or ano. On a safe environment, dapat hayaan nyo rin silang maging physical, makapaglaro sa labas. Kaya ako, it's a good thing, Coach Louie. One more positive thing is yung nagkaroon sila ng pet Yung mga anak ko. Okay din yan. Every morning, ilabas niyo yung mga aso. Doon sila sa labas, ilakad niyo yung mga aso. Pero doon lang sa street namin, para nakikita ng wife ko. Ganun yan Ganun ang routine nila Diba? Sabi nga nila, pet is also a source of good microbiome, good microorganism. Kapag attached ka sa animals, diba? Nakakaganda rin ng microbiome. Kasi marami rin mga iba't ibang dyan, di ba? Microorganisms dyan sa mga pets. Yun, isa pa sa mga advice ko. Ano pa ba, Coach Louie? Yun nga, yung pabalik tayo sa bahay ng mga bata, bigyan natin sila ng mga gawaing bahay. Tutunan nilang maglaba, maglinis. Huwag natin masyadong binibaby yung mga bata. Huwag natin spoil din, no? I-spoil yung word, di ba? Expose nyo sila sa physical stress, emotional stress, yan. Kung kailangan pagalitan. Dapat i-insinuate nyo yung mali is mali. Hindi yung sila yung nasusunod. Dapat ma-experience nilang magutom, ma-experience nilang mapagod, mahirapan, mapagalitan. Hindi yung konting tampo lang. Ma-share ko lang sa'yo doon sa nabanggit ng misis ko, yung isang kakilala niya. Yung bata, parang 15 years old. Napagalitan lang nung nanay. The next day, nagbigti. Yan mga sinasabi natin. Nowadays, sabi ko nga, ako lang mismo, yung mga, siguro nakadalawang client ako na ng mga 15, 16 years old, mula nandito ako sa Fitness First. Talagang konting lang, nabigyan mo lang ng konting mas mahirap na hindi nila magawa. Nagdadabog talaga, nagdadabog, Coach Louie. Tapos umiiyak. Nagdadabog, Imagine mo yun, simpleng activity, na hindi niya nagawa, hindi lang siya nakapag-balance ng konting, kulang na lang, suntukin niya yung sarili niya. Alam mo, naalala ko noon, umiiyak lang ako noon pag napalo ako ng tatay ko o ng nanay ko. Yun yung natatandaan ko. Pag nakipag-away, nasuntok ka sa mata. Ganun, di ba? Doon ka talaga iiyak. Pero ngayon, yung mga bata, mawala lang yung internet, iyak na yan. Di ba? Sama, Wi-Fi. Diba? Ang Wi-Fi is life sa kanila. Mapagalitan lang na yung hindi nila makuha yung gusto nila, iiyak na yan. Tama, ang gandang point yan, Coach Louie, tama. Dati nga, tama, tayo, umiyak lang tayo pag nasaktan tayo. Ang ganda ng point mo. Oo nga. So ngayon, wala, internet lang, umiyak na, Hindi na matapos yung game, na-frustrate na. Oo, yun, umabot yan sa pangalawa ko. Na hindi niya malagpasan yung challenge. Yung challenge. Alam mo ginawa? Tinapon, di naman. Binasag yung laptop niya. Oo, diba? Diba? Ewan ko kung sinuntok o nilaglag. Ako, may mga ganun din akong narinig na kwento sa kliyente ko, yung mga anak niya. Ganun. Pinagbabasag yung malaking TV. So, obvious na mental health disorders po itong mga to. Sana, as early as now, aware kayo na kailangan siyang i-correct. So, hindi lang pala yan. Coach Louie, gusto ko pang i-emphasize din yung pagkain nila. Dahil nakaka-apekto rin to yung pagkain nila. Coach RD, big time yung pagkain. Yung stay as natural as possible, whole food. Whole food. Nilutong pagkain. Sugar, tanggalin nyo muna. Yung mga soft drinks. Kami, mga anak ko, as early as now, alam din nila yung concept of cheat day. Kapag tinatanong ko sila, ano bang kinain mo ngayon? Daddy, today, Sunday is my cheat day, so I ate chips. Sunday lang sila nakakain ng ganyan. Pero kapag all natural, luto ng nanay nila. Clean eating. Doesn't matter, nasa Pilipinas tayo, so kanin is kanin. So nagkakanin sila, pero walang mga processed food. Yung nga, ang problema nga, kasi sabi ko nga before, yung pag dumating sa school, doon, hindi mo naman makontrol. Kaya nga, ang ginagawa namin ngayon sa mga anak namin, ay, sabi ko sa misis ko, baunan ng pagkain. Dapat nga ganun. Kaso talagang yung pressure din, Coach Louie, yung anak ko, yung pangatlo ko, before, pinagbaon niya lahat.
Ngayon, alam na yung concept ng pera. Ayun. Daddy, sabi nga, dapat meron na akong daily pera, Allowance. 50 pesos allowance dahil yung mga classmate ko may allowance sila, 50 pesos a day. Meron pa nga 100 pesos a day. Yan daw, ang ano nila, talagang nagre-reklamo sa nanay. Bakit anong bibili mo? Bibili ako ng hotdog sandwich. Sabi niya, bibili ako ng ganito. Ang ganyan, french fries, tapos meron doon, ganyan. Diba? Maawa ka naman. Di ba? Maawa ka naman. Yun din ang nangyari sa amin. Sabi ko nga sa misis ko, kasi yung mga anak ko may mga allergies din sila. Sabi ko, huwag mo nang bigyan ng pera kasi pag binigyan mo ng pera yan, hindi mo alam kung ano yung pagkakaluto doon sa cafeteria. Kasi kung walang pera, may pagkain ka naman, bilhan mo ng fruits, ng ano. Pinaalam pa sa akin ng misis ko yan. Paano yan si Argos? Ganyan, nagre-reklamo na. May classmate daw niya, merong at least 40 pesos a day. Ano, bibigyan ko ba to? Alisin mo bro, hanggang maaga pa. Kasi ang ano roon kung pwede mong bigyan ng pera, pero sabihin mo sa kanya na save mo yung pera. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ang haba ng usapan namin tungkol dyan. Sabi ko sa kanya, sabi niya, dahil mahal ka ni daddy, ganyan, ayaw ka namin ngayon, bibigyan ka ng money, pero, di ba, gusto mo ng Transformer toys? Pag-ipunan mo, sabi ko, para makabili ka ng Transformer toys mo, imbis na bumili ka ng ganyan, sabihin mo kay mami, magbaon ka ng pagkain, yung pera mo, itabi mo na lang, huwag mo na ibili ng mga junk foods, di ba? At least alam nila yung concept of junk foods pa rin, pala ituro nyo. Kailangan talaga magkaroon ng basic nutrition courses sa mga magulang natin. Importante. Panoorin nyo po yung mga videos na pinost namin at marami kayong matututunan doon. Whole food diet po as much as possible. Yan ang maganda sa mga kabataan natin nowadays. Lalo na sa mga elementary students o pupils natin, dapat hindi talaga sila bibigyan ng pera. Di ba? Kung gusto nyo, sige, meron tayong mga school canteen na nagbibigay ng pagkain. Hindi kausapin nyo yung teacher. Bigyan nyo ng halimbawa siguro ng 100 every 3 days or what. Di ba? Na ito yung o-orderin niyang pagkain. Kasi ang tendency rin para limited to. Kasi pag may pera yung bata, mapapadaan sa mga tindahan niya, bibili ng candy, chichirya, di ba? Nalala ko tuloy tayo dati. Ganoon din tayo May pera na tayo, di ba, na elementary. Tapos nakita ko, haba ng pila sa fishballan. Fishball, mga scramble. Diba, ngayon at least canteen sila, pero kahit na, puro junk foods pa rin, di ba? Kasi nga, nung mga panahon natin, wala naman meron bang natatandaan ko, bibihira ako magbaon noon ng pagkain. Wala, pinagbabaon Ako, mga banana. Pero nung panahon na yun, yung mga pagkain sa kantin, halos lahat luto. Healthy pa rin. Healthy, mga lugaw. Mga ginataan. Ginataan. Arroz caldo. Lumpia. Fresh na niluluto, di ba? Di ba? Kahit sabihin mo mga prito-prito yung mga yan. It's still a lot better compared to yung mga chips, mga cookies. Yung matindi ko sa RJ, yung mga burger ngayon sa kantin. Paulit-ulit mantika yan. At saka hindi quality yung burger patty na ginagamit nila. Siyempre kasi mura yung presyo sa mga kabataan, di ba? Tapos pagkita mo yung burger, laki ng bun Tapos pag gano'n mo, gano'n lang parang kaliit yung burger patty, puro arena pa, di ba? Konting-konti. So yun, nutrition po, very important, mga kababayan, mga parents natin. Very important for their mental health, for their personality development din. So yun, Coach Louie, may ma-add pa ba tayo? Siguro, Coach Ajay, ito yung wake up call sa ating mga parents. Ulit-ulitin po namin. Sana po, maging eye-opener to, itong aming topic for today because it's very important. Parang ayoko nang i-tolerate yung mga nakikita kong parents na nagwawala yung mga anak nila doon sa pila, ang binibigyan ng mga cellphone, isa-isa tablet. Kita nila, nag-Roblox. Yung mga walang tablet, yung anak ko, nanonood, nakikipanood na lang na gano'n. Kasi ako, hindi ko tinolerate, bahala ka dyan. Nanonood silang gano'n, talaga nagtatawanan sila doon sa... So, it's bad, very bad. This is a very, big problem, big issue to, kailangan natin baguhin. Hindi po, technology ang sagot para mapadali ang parenting natin. Diba? Alisan ng mga mobile, lalo na yung mga kabataan natin. Siguro ang right age, 15 to 16 years old. Siguro yung talagang kailangan na nila dahil medyo nahiwalay na sila sa inyo. Kailangan nila ng communication, means of communication. Pero kung gusto nyo talaga ng communication, ang suggestion ko, yung landline. O hindi, yung mobile na walang camera na wala silang
Kung gusto niyo talaga ng communication na Mga 3210. matatawagan. Oo. Pero kasi 3210. pag may mga ano na yan, may mga camera na yan, may mga mapapanood sila, wala. Social media. Sa school yan, pag punta ng ano yan, bubuksan pa rin yan. Apektado yung kanilang pag-aaral. Saka yun nga, wag masyadong i-baby yung mga anak. Okay, wag po yung snowplow parenting. Hayaan nyo silang humarap sa mga challenges. Dahil yan ang magpapatibay sa kanila. Dahil pinatibay tayo ng discomfort. Tayo, noong mga panahon natin, di ba? Sabi nga nila, today's comfort may be tomorrow's discomfort. That's true. Diba? Noong mga panahon na, ano natin, di ba? Nadadalian tayo, may hagdanan na, sabi. May hagdanan na, madali nang umakyat. Tapos, may rampa na rin. Yung pala, magkakaroon pa ng elevator, travelator, diba? Escalator. Naging challenge mo naman nun, yung hagdanan na yung challenge mo. Dati, nagpadali sa'yo, yung comfort mo. So, ganun din. Pag tayo magpadala sa too much comfort, medyo magpahiano tayo ng konti. Hindi lang mga kabataan natin, pati tayo mga magulang. Ganyan. Kung kailangan magluto para makapag-prepare ng natural food, luto tayo, hindi yung mag-depend tayo sa mga processed food, ultra-processed food, diba? Para mapadali yung inyong schedule. Turuan, yung pinaka-importante, turuan yung mga bata. Na magluto, maglaba, maglinis, no? Yan, pahirapan sila. Konti. Huwag natin masyadong padaliin ang buhay nila dahil... At yan, sa pamamagitan yan, gagaang din ang buhay natin ng mga magulang. Diba? Kasi ano yan ang personality development it occurs as early as yung young age talaga. Kumbaga, hinuhulma mo yan Yung ini-sculpt mo yung personality ng bata as early as yung nila. Pag masyadong, magiging masyadong malambot ang personality nila kapag masyado mong tinanggalan lahat ng problema, ng challenges, diba? Diba? Ako nung bata ako, isa rin yan sa mga regrets ko kasi medyo mamas boy ako nun. Yan yung medyo naging sobrang hiyain ako, ganyan. Buti na lang nakaka-catch up ako nung college time. Kasi nung college time, nahiwalay na ako, napunta na ako doon sa Napunta na ako sa, wala na yung parents ko, di ba? Nahiwalay na ako sa kanila. So, medyo na-develop ko na yung personality ko, hindi na ako nahihiya. Tapos, ang isa pa palang magandang advice, ipasok niyo po sa mga arts, yung mga music. Music is very good. Ako, dahil sa music, nakasurvive din ako. Yung gumanda rin yung personality ko dahil punta ako sa mga banda-banda, instruments, playing instruments. Coach RG. Sabi nga, there are two types of children. Yung mga athletic, tsaka yung mga artistic. Diba? It's either napunta ka dun sa athletic division, tapos o kaya mapunta ka dito sa artistic division. Mili ka sa music. Okay lang kung saan sila masaya. Ako that time, nakapag-both naman nagawa ako, pero I'm more inclined to the art. Music, ganyan. Mahilig din ako magsulat-sulat, mga kung ano-ano. At least, personality development yan. Diba? Tama. Kung saan sila masaya, doon yung wag niyong pipigilan, wag niyong ipipilit. Ay, dito ka, maglaro ka dito para lumakas ka. Wag niyo pipilit, hayaan niyo kung anong gusto nila. Kasi yan yung paghulma ng personality nila. Diba? That's how we sculpt their personality. To be a better person, diba? So let them choose what they want. Of course, yung andun pa rin yung guidance natin. Pero, bayaan natin sila kung ano gusto nila. Para kung maging unsuccessful sila dyan, harapin nila. Diba? Masaktan sila, okay lang, sige. Maging ma-broken-hearted sila doon sa isang endeavor nila, that will make them tougher. And stronger. Diba? Let's make our children tougher po. Yan ang pinaka-final message namin sa araw na to. Huwag natin silang i-baby, spoil, diba? O yun. That's it. Alright, so, that's it. May ma-add ka pa ba? Wala na siguro. Wala na. Ang ganda ang sabi natin. Hopefully, may matutunan sila sa ating topic for today. Eye-opener po to sa ating mga magulang. Yeah, sa mga magulang po, nako. Ito ang pinaka-must-see episode. Okay. So, don't forget to subscribe po. Like and share. And comment po yung mga suggestions, comment, or your mga suggestions nyo, mga questions. Saka, promote na rin natin mga hashtags natin. Yung Blue Zone Project. Saka yan, yung Blue Zone Project Kabayan. Sana supportahan nyo kami dito sa project na to. Saka yung mga hashtags namin, sana ma-spread pa natin yung mga improved health of the next generation. So, we are doing this not for our generation, but for the next generation. Kasi mahirap na for our generation. Mahirap na humabol. Dahil dahan-dahan, it takes time to fix everything. So yun, Coach Louie, paalam na tayo. Alright. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. See you again for the next episode. Bye.